Magandang hapon po sa ating lahat. Tutuloy po natin yung ating topic sa Rema Pills po, no? Pero bago po yun, ako nga po pala si Pastor Christian Salak po. Pero P1 na lang po para mas kilala po ng marami. Kasi meron pong P2. So ako po ay naka-deploy sa Rema Bagong Silang sa outreach po ng Phase 5. At itutuloy po natin yung ating topic dito po sa ating Bible study. Nasa number, na po tayo? 5 and 6. Noong Monday po, nakapagturo na po si Pastor Andrew. Kahapon naman po si Pastor Marlon Castillo. At ngayon naman po, ang inyong lingkod. Itutuloy po natin yung 5 and 6. So, sa number 6 po, sa number 5 po and 6, dito po madadagdagan po yung ating kaalaman patungkol po doon sa bago tayo o kami hindi na bago kayo, yung mga wala pa po, no? O yung mga naghahanap o yung mga nagpe-pray po bago po ay makahanap po ng talagang partner. At yung pagpa-partner po na yun ay lifetime po iyon. So, yung topic po natin, ito po yung never marry someone who does these 7 things. So, never, sabi niya gano'n, never marry. Ito po yung mga 7 bagay na wag po tayo, amen, o tayo ba, kasi ako married na wag, para po doon sa mga nagpe-pray, nagbabalak po na magkaroon po ng partner lifetime. Ito po yung 7 bagay na hindi po natin dapat i-allow doon po sa ating marriage life. Yung number 1 nga po yung 1 and 2 tinuro na po ni Pastor Andrew. Yung 3, 4, tinuro na po ni Pastor Marlon. At ito po yung number 5 and 6. Amen po. Sa number 5, karugtong po nun, sabi niya ganon. Number 5 po, never marry someone whose characters is completely different in private and in public. So ito po yung number 5. Ulitin ko po, never marry someone whose character is completely different in private and public. Wag daw po tayo na makikipag marriage o sabihin na nating makikipag sangdibdib. Amen po. O wag tayong magpapakasal. Doon sa, sabi niyang ganon, someone whose character is completely different. Ibig sabihin, yung karakter niya o yung ugali niya ay ibang-iba. Amen po. In private and in public. Madalas po ito sa mga mag-asawa, lalo na po doon sa mga talagang nagpakasal, nag-asawa, or sabihin na nating nagsasama. Amen po. Ito yung isang pinaka mahirap na part pagdating po sa pag-aasawa. Yung hindi mo alam na yung napangasawa mo pala o yung napakasalan mo pala, yung ugali pala ay sobrang ibang-iba. Kaya nga po, madalas ako pag may nakakausap po akong mga mag-asawa, tapos magkukwento, ganito, ganyan, ganon. Kumbaga talagang yung pag sinabi nila talagang may diin So yun po yung number 5 po, never marry someone whose character is completely different in private and in public. So tayo po ay, sabing gano'n ng number 5, huwag tayo magpapakasal doon sa isang tao na talagang kung yung ugali niya ay ibang-iba. Minsan nga po, alam na natin bago pa Kasi 'di ba pagka yung, lalo na po sa mga boyfriend, girlfriend, minsan alam na nila kung ano yung ugali ng isa't isa. At minsan din, alam na nila na talagang pangit ito, talagang ito yung maganda. Pero dahilan nga po sa nararamdaman
nakabase po lagi doon sa feelings na sige, baka magbago. Kumbaga pagka nagpakasal na kami o nag-asawa na kami. Pero hindi po ganoon. Yung pag-aasawa o yung pagpapakasal po ay yan po dapat, lalo na po sa ating mga mananampalataya, nakabase po iyan. Amen po, in the light of the Bible. Kung papaano tinuturo ng Biblia o ng salita ng Diyos, kung papaano tayo malalaman natin kung papaano dapat o kung sino dapat yung ating makakaisang dibdib. Amen po. Yan po dapat ay alam natin. Ibig sabihin na de-discern natin, lalo na po tayo yung mga mananampalataya. Kaya kumbaga, hindi tayo basta-basta dapat o yung iba. Amen. Hindi talaga basta-basta dapat na kumbaga pagka lagi nga pong naiulit no, yung kumbaga kasi gusto, kasi mahal, kasi nararamdaman niya mahal niya o mahal siya. Hindi po ganon. Kasi baka mamaya pagkadating po nung time ay makita mo yung talagang ugali niya ay hindi pala kagaya nung ipinapakita niya. Kaya nga po sabi niya sa Luke 16:10, sabi niya, "He who faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust is what is least is unjust also in much." Ulitin ko po, yung issue po dito ay hindi po kung gaano yung ibinigay Ang issue po dito ay yung tiwala. O kumbaga parang sa marriage po, no? Hindi naman issue yan kung pangit o maganda, ganito ganyan. Ang issue po diyan, pagdating po sa marriage ay yung dapat tayo, amen po, ay mapagkatiwalaan. Kung talagang ayan yung karakter mo kasi wala pong problema pag nanligaw pa lang kasi yung karakter nun good talaga yon. Pero kumbaga kung doon ka pinagkatiwalaan ng isang babae o ng isang lalaki, ay dapat po sa umpisa pa lang, kung pinagkatiwalaan ka, hanggang dulo po iyon. Hindi yun kumbaga pang umpisa lang. Tapos pagka naging marriage na, tapos saka mo na ilalabas pa yung iba mo pang natatago, amen po, o natitirang mga hindi magagandang pag-uugali. Kaya nga, kung ibang-iba, alam mo namang ibang-iba yung karakter ng babae na to, ibang-iba talaga yung karakter ng lalaki na yon, doon pa lang po makikita na natin. Kaya nga po sabi ni Pastor Marlon kahapon, yung papakasal, dapat po meron tayo diyang discerning, amen, of spirit. Kumbaga talagang nade-discern natin, siya ba Lord? Talaga bang itong tao na ba ito? Amen po. Kaya nga pagka, halimbawa na pagkatiwalaan ka sa marriage na yan, pagka dyan hindi ka naging faithful, malamang po niyan. Malamang po niyan at sa malamang ay talagang aabot po yan hanggang doon sa mga hindi magagandang susunod pa po na pangyayari. Kaya sabi niya pong ganun, sa verse 13 po nung binasa po natin Luke 16:10, "No one can serve two master." Ibig sabihin, kung hindi ka magiging faithful doon sa isa, amen po, malamang yan talagang maghahanap ka pa ng iba. Kaya po, merong sabi niya mga pong ganon, there is a line between natural presentation and a double life. Yung natural kasing presentation, ang pinapakita po dyan maganda. Pero yung double life naman, ang ipinapakita naman po dyan ay yung nagloloko na. Kaya ano po yung nasa between nun, ano po yung nasa line nun, ayun po yung hindi na totoo yung pag-ibig niya kagaya nung dati. Amen po. Kaya nga po, the person you marry should be someone whose private self you respect just as much as their public. Kung yung isang tao po na ating nahirapan ako kung atin o inyo o kung sino man po na magbabalak na mag-asawa o magpakasal, sabi niya gano'n, the person you marry should be someone whose private self you respect
just as much as their public. Kung papaano natin nire-respeto, amen po, yung ating mga asawa o yung mga boyfriend, girlfriend pa lang na nagbabalak na. Kung paano po yun sa una, dapat po yun hanggang dulo. Kasi kung hindi ka mapagkakatiwalaan doon, kaya nga po, tignan nyo po, pag yung isang tao, yung isang babae o yung isang lalaki nanliligaw, napagkatiwalaan siya habang nanliligaw siya, nagkaroon ng tiwala yung isang babae doon sa isang lalaki dahil nanliligaw. Kasi ang pangit naman kung yung babae manliligaw doon sa lalaki. Di ba po? Pero doon sa maliit na bagay na yon, dahil sa napagkatiwalaan ka, unang-una, sasagutin ka niyan eh. Tapos pangalawa, magiging na kayo, engaged na kayo. Tapos magiging pangatlo, magiging marriage na kayo. Tapos magkakaanak na kayo. Kaya nga po, kung doon pa lang sa umpisa, doon pa lang sa maliit na pagkatiwalaan ka na. Amen po. Pagkakatiwalaan ka rin doon sa malaki. Ang problema lang yan, pagka minsan palaki na ng palaki yung tiwala ng isa. Kaya nga po kailangan yung karakter natin hindi completely different, o ibig sabihin hindi ibang-iba. Kumbaga talagang yung karakter natin ay build talaga kung papaano tayo nag-umpisa sa kanya. Amen po. So yun po yung number 5. At yung number 6 naman po, never marry someone who refuses to grow. So wag pong basta-basta magpapakasal o mag-aasawa. Sabi niya ganon, someone who refuses to grow. Yung hindi mo ikalalago yung magiging partner mo. Wag na po. Ibig sabihin, cancel na. Kasi bakit? Kaya po tayo magkakaroon ng partner in life, lalo na po tayo ay nasa pagiging believers of Christ. Kailangan makatulong po yung isa. Kung halimbawa yung lalaki, pakakasalan niya yung babae, dapat yung babae maging katuwang niya sa paglago pa ng lalaki. At kung yung babae ay pakakasalan niya naman yung lalaki, dapat yung lalaki maging lumago yung babae doon sa pakakasalan niyang lalaki. Kaya nga, never marry someone who refuses to grow. Kung hindi po natin magiging kalaguan, amen, yung ating pong mga magiging partner o yung ating pakakasalan, ay wag na. Kasi ang prinsipyo po ng Bible, yung dalawa mas powerful kaysa sa isa. Amen po. Kaya nga, sabi niya ganon, in marriage, you are not just joined in good moments. Hindi lang po yan sa mga magagandang momento o kumbaga mga magagandang pangyayari sa buhay, sa marriage life. You are joined in the process of becoming. That process requires people who are actively committed to growth, spiritually, emotionally, and in character. Sa lahat po ng aspeto ng buhay natin, dapat yung partner natin, siya yung magiging kalaguan pa natin. Ganon din sa yung lalaki, pakasalan niya yung babae, maging kalaguan ng lalaki yung babae. Yung babae, pakasalan niya yung lalaki, maging kalaguan ng babae yung lalaki. Kaya nga, sabi niya pong ganon, basahin po natin dito po sa Philippians chapter 1 verse 6. Sabi niya po rito sa verse 6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesukristo. Amen po. Sabi niya, do not enter a covenant with someone who has closed their heart to change. Kung yung isang tao na nababalak mo na maging partner in life, na pakasalan mo, huwag kang papasok doon sa isang kasunduan. Sabi niya ganon, with someone who has closed their heart to change. Kung yung isang tao na yon ayaw niya magbago, ito po yung madalas na nangyayari, lalo na po sa panahon ngayon. Pag pogi o kaya pagka maganda, wala nang pakialam sa karakter yon.
ang nilalagay nila sa isip nila para mai-accommodate nila yung sarili nilang kagustuhan, magbabago naman yan. Marami nga po sa atin mga believers, sasabihin niyang ganun. Yung unbeliever, crush niya, ang gagawin niya, ibo-born again niya muna yon. Hindi po ganun. Kasi kung tayo po ay tunay na mananampalataya ng Panginoon, amen, lalo na po pagkadating sa mga ganitong area ng marriage, ay talaga po yung pinagpipray, talaga po yung idinudulog sa Panginoon. Hindi yan basta-basta po pinapasok. Hindi yan basta-basta, kumbaga, matanda na ilang taon na ganito, ganyan. Hindi po ganun. O sabi nga po ni Pastor Marlon kahapon, rapture na. Hindi po ganun yung pagpasok sa isang kasal. Yung pagpasok po sa isang kasal, yan po ay nakadepende po talaga yan sa kung sino yung gusto ng Diyos para sa iyo. Kahit umpisahan pa po natin kay Adan at Eva hanggang sa mga susunod po na henerasyon, ayun po yung prinsipyo ng Diyos. Yung Diyos ang magbibigay sa iyo. Kaya yun lang po yung kailangan nating alamin kung sino. Ulitin ko po, do not enter a covenant with someone who has closed their heart to change. Kung alam mo naman yung isang tao, ayaw niyang magbago, sabihin na natin ikaw born again, siya iba. Amen po. Hindi mo naman sasabihin kailangan ma-born again ka muna. Hindi mo naman sasabihin ganun Malawak po kasi ito. Amen. Pag sinabing yung puso ay magbabago, malawak po yan. Hindi po yan nakarelate na kung saan man. Kumbaga, basta alam na po natin yon, meron tayong instinct doon Kung alam mo naman talagang ayaw niya magbago para maging kayo. Amen. So, common sense. Bakit pa itutuloy? Kasi, sabi po ni Pastor Marlon kahapon, yung pagpapakasal daw baka po medyo maiba, no? Yung pagpapakasal o yung pag-aasawa, kailangan niya sigurado. Kasi pag yan hindi sigurado, para kang nagbabayad ng habang buhay na utang. Ang hirap po nun, no? Kumbaga, bayad ka ng habang buhay na utang. Hindi mo alam kung kailan matatapos. Pero alam naman natin yung ibig sabihin nun Matatapos yan pag nagtapos na yung isa sa inyo. Kumbaga matindi. Kaya yung marriage life, hindi siya basta-basta Talagang lifetime yan. Kung magiging maganda yung marriage life natin, lifetime yan. At kung hindi magiging maganda yung marriage life natin, lifetime din po yan. Kaya po, ngayon, hindi ko alam kung sino po yung mga nag-iisip, nagbabalak, o nagpipray na magkaroon na po ng partner in life nila, lifetime. Ay pakinggan po muna natin itong mga pinag-aaralan po natin. Ulitin ko po, sa number 5, never marry someone whose character is completely different in private and in public. Kumbaga, kahit na private, kahit public, walang pakialam, talagang pagka yung, alam mo naman yung ugali niya, ganun. Amen po. Wag na muna. Number 6, never marry someone who refuses to grow. Kung hindi mo magiging kalaguan, yung magiging partner mo, yung pakakasalan mo, yung magiging asawa mo, wag po muna. Amen. Ano muna natin, ipag-pray muna natin, tanong muna natin kay Lord talaga kung yes na ba o hindi. Kaya po, ito po yung huli ko pong masasabi. Mag-isip po muna tayo. Amen. At mag-pray po tayo, magtanong tayo kay Lord kung talaga bang, Lord, kailangan na ba? Ibig sabihin, Lord, talaga bang gusto ko na? Talaga bang gusto mo na? Hindi pala talaga gusto ko na, kundi Lord, talaga bang gusto mo na siya para sa akin? Kasi alam niyo po mga kapatid, kung meron tayong tiwala sa Panginoon, kung meron tayong tiwala sa Diyos, simple lang po yan. Ipagpapasa Diyos natin. Pero kung wala tayong tiwala sa Diyos, ngayon po, pwede na tayong kumilos. Amen po. So, yan po yung mga, yung mga number 1, 2, 3, 4, 5,
at meron pa pong susunod. Lagi po natin tandaan yung isang pinakamatandang kasabihan. Ang pag-aasawa ay hindi isang kaning mainit na basta mo na lang isusubo at pagkatapos ay iluluwa. Amen po. Ang ano po nun, kumbaga mabigat po yung dating nun. Kumbaga kasabihan siya, matandang-matanda na, pero may fact. Ibig sabihin, may katotohanan po doon sa part na po na yon, sa linya po na yon. So maraming salamat po sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, sa pagtuturo niyo po sa bawat isa sa amin. Maging Panginoon Lord sa mga nagpipray, babalak, Panginoon Lord, at nalilito, Panginoon Lord, kung talaga bang dapat na sila pumasok sa isang ganitong relasyon o hindi pa. Dalangin po namin, Panginoon Lord, na bigyan niyo po ng kalinawan ng pag-iisip ang bawat isa. At dalangin din po namin, Panginoon Lord, sa pamamagitan po ng iyong salita, malaman po namin, Panginoon Lord, kung ano po yung mga prinsipyo niyo patungkol po sa bagay na ito.